Welcome back mga kabarangay. Nandito na po tayo sa ating napaka-importanting segment para sa ating mga barangay officials. Lalong-lalo na po sa mga barangay na maliliit po ang budget. Paano po ba o saan ba mapagkukuhanan ng income or pera na pwedeng kitain ng barangay pandagdag tustos po ng kanilang pangserbisyo sa tao. Pero bago po yan, Kags Butch, may mga babalikan lang po tayong ilang katanungan mula doon sa ating segment kanina. Yes, maraming salamat SK May. At kung mapansin ninyo, nandito na po ang ating poging-poging kapitan ng Barangay Namayan, Mandaluyong. Alam nyo Kap, kanina napag-usapan namin yung sa IRA or NTC na hindi na pwedeng i-withhold o ilabas, hindi pwedeng hindi ibigay sa isang barangay, no? Ang tanong ko dito halimbawa, medyo sensitive, medyo mapolitika tong kasi marami kasi nananakot na kapitan pag hindi ka alyado maraming nananakot na mayor na pag hindi ka alyado yung kapitan hindi daw ilalabas yung budget. Meron bang katotohanan yon o legally walang katotohanan yon? Wala po. Hindi ho pwede categorically, hindi ho pwedeng i-withhold o ipitin sa madaling salita ng ng mayor o governor o kahit sino pa ang IRA shares ng isang barangay. Likewise, hindi pwedeng ipitin din ng national yung IRA shares ng governor o ng mayor. Yan pa. Okay, in line with that, naalala ko lang, pasensya ka na SK May. Nanganganak yung tanong kasi naalala ko dati, paano naman kung ang kapitan mag-threaten sa kagawad na hindi ko ilalabas ang sweldo mo? Meron bang katotohanan yun? Kaya bang gawin ng kapitan yun? Hindi rin po. Hindi rin. Kasi madidemanda yung kapitan ng dereliction of duty or abuse of power. Kasi pag uma-attend po, ang requirement kasi uma-attend ka dapat ng session eh. Kung uma-attend yung kagawad ng session, tapos pinupoliticize lang at hindi bibigyan ng grounds yun. Dahil makikita naman sa minutes of the meeting, pinipirmahan po namin yun yung minutes of the session. Bago kami magkaroon ng session, babasahin po ng secretary yun sa procedure po namin. At pag nakalagay po doon na hindi umaten pero umaten, pwede pong questionin nung kagawad yun na, oops, teka lang, mali yan nakalagay sa minutes of the meeting. Present ako, may picture ako, may tayo. Ayan. So, pananakot po yun. At saka may remedy ang mga hagawad. Pwede kasuhan yung kapitan. Meron po. Okay, proceed po tayo dito kasi nalulungkot ako din sa huling questions kanina eh. Kaya barangay hire private lawyers. Halimbawa, nakasuhan si kagawad o si kapitan. Mag-hire ako ng private lawyer, si Atty. May. Pero gagamitin ko yung budget ng barangay. Pwede po ba yun? Ang sabi daw ay hindi. Nakakalungkot. Pero ano po bang ibang remedies namin, Kap, kung halimbawa ako'y nakasuhan, wala naman akong pera, kagawad lang ako eh. Okay. Sa ibang syudad, sa ibang municipality, meron pong alalay o assistance ang mayor doon sa mga barangays na while performing their duties ay nademanda. Okay, hindi po yung yung syempre iba ho yung abusado. While on their performance o nagpe-perform sila ng duty, merong nangyari, dinimanda sila. Kunyari, clearing operation, na demanda ka. Sinasalo po at sinasagot, ina-assist po ng legal department ng syudad o kaya ng municipality. Now, ang barangay captain naman, opo, hindi tayo pwede mag-hire ng lawyer o ang counsel kasi nga merong hong jurisprudence ang Supreme Court tungkol dyan. Pero, pwede ho tayong kumuha ng consultant na lawyer o na attorney pagdating ho sa bagay na yan. So, para at least ma-brief ka, maliwanagan ka sa mga problema pagdating sa mga legalities, pwede kayong kumuha ng consultant. Na based on, yung job order po ba? Yung based on the job lang binabayaran. Yan po. Pwede po yun. Okay. Maraming salamat at nakakahinga tayo dahil pwede pala, no? Hindi namin pwede kasing pabayaan natin ang ating mga kapitan at hagawad kasi ang nakasuhan under the performance of their job. Tama po. Singit ko lang.
Pati, kasi pag liga ka ng barangay, pag president po, automatic councilor ka eh. Ikaw yung ABC president. So, meron kang hinahire na lawyer para gumawa ng batas. Pwede rin po yun naging katuwang ng mga barangay captains na nililid nung presidente. Yun. Magandang pag-usapan yan. Alam mo, Kap, meron lang ako ikikwento. Sandali na, mga 10 seconds lang, no? Meron kaming legal counsel noon sa aming barangay. Well, yung legal counsel na yun, salita ng salita. Siya na mismo nag-run ng session namin. Pag-uusapan natin balang araw kasi mahabang usapan po yan. Pero para sa amin po, hindi pwedeng legal counsel ay magsalita para sa kapitan o sa kagawad. Totoo. Ang legal counsel sa isang konseho is there para to answer only questions of law. Yes. Pag nahihirapan ng mga hagawad na merong legal na hindi maintindihan, tsaka lang tatanungin yung legal counsel, tsaka lang siya pwede magsalita. Under no circumstances na pwede siya magsalita o pwede siyang magpaandar ng konseho. Nangyari po sa amin dati yan at yun nga, nagkaaway-away kami ng abogado na yun. Pero yun nga, magandang pag-usapan sa next na siguro topic yan para yung mga kagawad natin hindi na-intimidate porket abogado ang kanilang kaharap, hahayaan nilang yun ay magdikta ng direksyon ng session. Tama po. Yan po, maraming salamat po sa additional information at mga paglilinaw po sa mga katanungan natin kanina. Mga kabarangay, ngayon naman po tungo na po tayo sa atin pong usapan tungkol po sa sources of income of the barangay. Napakahalaga nga po nito gaya ng nasabi natin kanina. Mga kabarangay, according po to a Department of Budget and Management Circular and provisions from the Local Government Code, barangays are authorized to generate income from taxes and other revenue-raising powers. At yan nga po ang ipapaliwanag natin sa atin sa segment na ito na pinamagatang Sagot ni Kap. Yan. Yes. Okay. So, unang-una sa lahat, pwede pala, Kap, na mag-generate ng revenue kasi ang nahihirapan yung mga kapitan minsan dahil hindi sila makapag-generate ng revenue dahil minsan nahihiya o akala nila bawal. Hindi masamang kumita ang barangay. Yes. Especially kung hindi exorbitant o masyadong mataas ang singil ninyo. Kinakailangan doon kayo sa statute of limitations. Pasensya na kung nagiging legal pero yun talaga eh. Ang presyo na inyong sinisingil. Pwede pala yun through taxes. Kayo, Kap, anong ang mga taxes na nilalaan ninyo sa inyong barangay? Okay. Meron pong, ayon sa local government code, pwede po tayong mag-tax. Okay? O kumuha ng mga fees, ika nga. Ang mga pwedeng ipataw na fees ay mga service fees, barangay clearance fees, mga fees mula sa nag-aalaga ng mga manok, actually fighting cocks, fees mula sa pasyalan, billiards, videoke, computer centers, etc. Fees pagdating sa signages, billboards. Tapos, pwede rin tayong mga regulatory fees. Diba? Pwede ho tayo doon. Makikita nyo ho yun at pwede ho kayo makipag-ugnayan sa business, isang departamento ng city government na yung license, pwede ho kayong pumunta doon sa BL, Business and License Division. Okay. Now, ito po yung catch dyan. Hindi kayo pwedeng tumaas ng fees doon sa kung ano po yung pinapataw na fees ng gobyerno ng lokal. So, ibig sabihin, kung alimbawang 1,000 yung hinihingi ng lokal sa isang, wala ho tayong permits. Ang barangay hindi ho nag-i-issue ng permits. Clearances lamang po. Locational, yan po yung mga business locational clearance, saka yung building clearances, hindi pwedeng permits. Ang nagbibigay lamang ng permit ay ang syudad, okay, o ang munisipyo. Yan, i-clarify ko lang ho yan kasi baka mamaya gumagamit kayo ng heading sa inyong mga nire-release ng mga permits. Ayan, binibigyan nyo ng permits. Hindi po pwede yun. Business permits. Ano po yung clearances lang po tayo.
Now, doon sa barangay locational clearance nyo, kung alimbawa 1,000 ang sinisingil pagdating ho sa computer shop, kunyari, hindi ho kayo pwedeng tumaas doon sa 1,000. 950, 900, basta mababa ho kayo sa 1,000 dapat. Now, katulad ho sa barangay namin, kailangan po, kasi ngayon uso ho yung ang tawag dito, uso ho yung indigency, certificate of indigency, dahil doon sa TUPAD, doon sa AIX, doon sa mga cash for work, etc. etc. So kami, pagdating ho sa mga financial assistance na nangangailangan ng nangangailangan po ng indigency, certificate of indigency, doon lamang po kami naniningil. 25 pesos, 50 pesos, pagpaulit-ulit na po. Pero other than that, halimbawa sa medical kailangan, medical assistance, hindi namin sinisingil. Senior citizens, hindi namin sinisingil. Yan po ay may kaukulang ordinansa. Hindi ho pwedeng wala po kayong ordinance dan. Ang tawag po doon sa amin, an ordinance establishing the Barangay Namayan Revenue Code. O kayo rin po, pwede ho kayong magkaroon ng revenue code. Pwede ho kayong maningil doon sa mga humihingi sa inyo ng clearances pagdating sa sari-sari store. Meron pong computation yan. Hindi kayo pwedeng, kasi hindi pwedeng mataas. Kung hindi, mamamatay yung business. Hindi ho kayo magiging business friendly. Tapos, katulad sa amin, may kailangan magkaroon kayo ng stickers sa kotse. So yan po ay may bayad sa darating na taon. So ngayon pa lang, ginawa na namin yung ordinansa para pagdating next year at nag-renew kayo ng tickets. Yung unang stickers na pinamimigay namin libre. Pero yung susunod, may bayad na po yun. Kasi yan po yung magko-compensate nung ginagastos nyo. Okay, pwede ho kayong maglagay sa budget niyan. Budget for 2025. Andito po yan. Nakalatag po yan. Pero, syempre, doon sa katulad nung sinasabi kong mga certificates, ang dami pong nangangailangan ng bond papers. So, nauubos ka agad yung inalat nyong budget para bumili ng bond paper. So, kapag ganun po ang nangyari, mawawalan kayo ng supply. Kailangan nyo ngayon, kahit papaano, magkaroon ng funds to buy supplies for the needs doon sa mga certificates, sa mga clearances. Yun lamang po yung yung mahalaga doon. Pero marami po kayong pwedeng maging basihan pagdating pwedeng magpagkuhanan ng mga fees pagdating sa pangangailangan nyo to source out funds. Yun po, Kags Butch. Kap, maraming salamat for that very well thought out explanation, Kap Dondon. Kap Dondon, isa-isahin natin, Kap. Kasi para halimbawa ako ay may barangay. Ako po ang kapitan. Merong basketball court. Pwede ko pong pagkakitaan yun. Halimbawa, sa renta ng ilaw, Meralco, at saka ng basketball court mismo. Yes. Pwede po. Volleyball court, kung may tennis court sila, swimming pool. Yes. Oo, pwede po yun. Halimbawa, kung ako naman ang kapitan, sabihin ko na yung patay ninyo, ilagay na dyan sa barangay. Pwede ko bang pagkakitaan nyo? Halimbawa, rent, para doon makadalaw yung mga sa wake ng patay. Pwede ko ba yun? Yes, burulan. Kasi Burulan, para mabayaran nyo po yung kuryente. Okay. So, malinaw po yan na yung mga sports activities ninyo, kung ano man, pwede nyong gamitin with fees ang mga facilities ng barangay. Yes. Kasama na din po dyan, pati po ang mga lugar na pwede po nilang rentahan. Halimbawa, may mga graduation o pwede rin po magpataw ng fees ang ating barangay as income po. Yes, as long as yung ko lang yung yung part po dito na pag-aari niyo po ba ng barangay yung basketball court. Baka kasi ang nagpagawa ay city o kaya municipality at hindi tina-turn over ng city o municipality yung gym o kaya yung basketball court,
hindi niya kayo pwede magpataw doon. Kumbaga, nangihiram din ang barangay. Pero kung kayo yung nagpagawa ng basketball court, lote po ng barangay, ay pwede po as long as meron kayong ordinansa. Hindi lang po resolusyon, kailangan po ordinansa. Kailangan talaga may ordinance. Opo. At saka halimbawa naman pag may may-ari ng homeowners association, yung public lot na, yung halimbawa multipurpose, hindi ho pwedeng pagkakitaan ng barangay. Hindi po. At hindi rin pwedeng magsarado ang barangay ng isang street. Hindi po. Bawal Hindi po pwede, yun. bawal Basta-basta. Hindi po. May mga kaukulang proseso na dapat ay ginagawa ng isang barangay kapag magsasarado ka ng isang street. Lalo na kung thoroughfare po ito. Hindi basta-basta kayo. So talagang ang ano niyan pag-facilities talaga mismo ng barangay. Opo. Kap, matanong ko tungkol sa mga IDs, pwede rin bang pagkakitaan niya? Halimbawa, barangay ID, na sa tingin ko, dapat libre na sa taong bayan. Pero alam mo, kailangan yan may mga barangay IDs tayo para malaman na residente ka mismo. Pwede ba ako maningin, halimbawa, 50 pesos per ID o kaya 50 pesos para pang plastic na ganon? At ang barangay na yung nakalimutan kong tawag pag pinapa-plastic yon. Pwede ba namin pagkakitaan yun? Yes, pwede rin po. Pwede kayong maglagay ng presyo para ma-compensate niyo yung ginastos niyo doon sa ID. Pero yun nga ho, minsan kasi serbisyo to. Ganito ho yan, dalawa ho yung aspeto na dapat natin tinitingnan. Yung una ay, siyempre sasabihin ng kalaban nyo, bakit kayo naniningil? Dapat libre na ho yan. Ganyan ho yung mga ginagawa sa mga, libre na yan. Ang hindi naiintindihan nung gustong manira lamang sa inyo, ay kaya nyo po ginagawa ito dahil sa hindi kinakaya ng buong budget yung serbisyong gusto nyong ibigay. Kung maari lang po sana libre lahat, pero hindi rin po pwede na libre rin lahat. Kailangan, dapat may empowered din yung inyong barangay constituents na meron silang parte ng barangay building projects nyo. Yun po. Maraming salamat po, Kap. Kap, paano naman po pagdating po sa mga billboards, signages, and yung mga outdoor advertisements dahil kasama rin po yan sa ating considered na revenue-raising powers? Maaari din po magpataw ng mga fees ang atin pong barangay para dyan? Yes po. Per square foot ang singil. So minsan, halimbawa, 2 pesos and 50 cents per square foot. So pag mas malaki, pwede niyong singil. Ang bottom line, kailangan may official receipt from the city treasurer or the municipal treasurer. Hindi po barangay receipt lamang. Kasi ang gagawin po niyo ay kukunin niyo yung bayad pero i-remit niyo po o i-deposit niyo sa bangko. So kailangan po yun, nandun po yung copy ng official receipt niyo na ito po yung nasingil namin sa mga charges na pinataw namin dun sa mga nagbi-business para pagdating mo doon sa billboards. Ayan, maraming salamat. Medyo anihin natin yung punto na po yan. Kasi marami magtatanong, okay, kumita halimbawa, daming gumamit ng basketball court ng barangay, kumita ng 2,500, 2 linggo. So, may 2,500. Ilalagay po sa bangko yon. Siyempre, may resibo, official receipt. Kasi ang akala ng iba na mabubulsa ng kapatan at hindi tapos ilalabas na lang. Hindi kinakailangan. Bakit sa bangko? Bakit hindi sa treasury ng barangay? Hindi po pwede. That's not allowed na ilalagay nyo sa petty cash. Hindi po pwede yun. Kailangan lahat po nasa ordinansa rin po na lahat na makukolekta nyo ay isusurrender nyo sa bangko. Tapos, pagdating doon, pwede nyong withdrawin. Pero syempre, pag winidraw nyo yun, merong punong barangay certificate na yan, pirmado na ng treasurer, may check na yan. So madali, dapat yun, naliliquidate kung saan nyo gagamitin. Hahabulin kayo ng Commission on Audit kapag mali yung sistema o proseso nyo po. Yan. Magandang yung punto, hindi pwedeng gawing petty cash, ha? Yung mga mahiling mag-cash advance. Patay tayo dyan. Isa pa, Kap, na mga katanungan ng mga
kagawad naman, sa parte naman ng mga kagawad, kinakailangan bang may resolution yan? Halimbawa, kung maglalabas ng pera si Kap na galing naman sa pinagkakitaan ng barangay, kinakailangan ba may reso yan o dun sa original resolution sa budget, nakalaan yan? Nakalagay naman po yung sa other incomes ng barangay. Nakalagay po yung sa budget na ang specific name ay o title ay other incomes. So nakalagay doon, halimbawa, ang budget mo for the year ay 18 million. Meron pong nakalagay po doon na 100,000 came from the other incomes of the barangay. Nandun po yun. Yun yung iniisip niyong target na may kukuha sa atin ng worth 100,000 pagdating sa businesses, clearances, building clearances, mga ganon. Kap, meron akong pag-uusapan tungkol naman sa animals, kasi may nakalagay din sa local government code na yung use ng commercial breeding for fighting cocks and cockpits, mga sabong yan. Ayoko pag-usapan yan kasi hindi talaga ako sang-ayon sa mga sugal, anything na sugal sa barangay. Pasensya na kayo, kung ginagawa ninyo yan, okay, tradition ng Pilipino yan, walang problema. Pero halimbawa, Kap, tungkol sa animals, gusto kong pagkakitaan yung panghuli ng aso. Yung mga nagkakalat. At nagpasa ang aking konseho na doon sa mga nagkakalat, dumudumi sa kalsada, may fine, halimbawa. O kaya, kalat na aso na hindi alam kung sino may-ari, kukunin ng barangay, kukulong, may fine yun. Ayun ba kino-consider natin na ayoko naman sabihin pinagkakitaan, additional revenue ng barangay? Okay. Or ang fine ba labas yan? Hindi po. Okay, ganito ho yan. Una muna, penalty ho yung kasi yung fine yung fine nyo. Pag kailangan nyo may ordinansa kayo doon, hindi rin basta resolution lang na kayo ay, though meron kasing city ordinance yan o municipal ordinance at may Republic Act yan. Okay? So, iti-tweak nyo lang ho ng konti base dun sa pangangailangan nyo. Katulad sa amin, in the process po kami ng pag-ratify at pagpasa ng aming batas pagdating sa panghuhuli ng aso kasi gusto ko dahil sa CCTV non-contact apprehension na rin po ang mga ang gagawin namin. Halimbawa, isang aso nakakawala sa bahay nila, dumumi, nakita sa CCTV, unang notice ay warning, pangalawang notice ay second warning, pangatlong notice ifa-fine na namin po yung kung sino man yung kung sino man yung may-ari ng aso, bakit niya pinawawalan para dumumi sa gantong klaseng oras. So yan, yung makukuha niyong pera ngayon doon, isusurrender niyo pa rin ho. Kailangan yun may OR. Dadalhin niyo pa rin ho sa bangko. Hindi basta-basta pwedeng gamitin niyo na lang pambili ng mga gamit nung nanguhuli ng aso. Or pagkain, merienda nila. No, pagkain o merienda nila. Hindi pa pwede. May nakaalat po doon pagdating ho doon sa ordinansa na dapat may budget yung ordinansa nyo. Doon nyo kukunin ngayon yung pangkain. Okay, bago tayo lumipat sa kabilang importanteng topic din. Kap, meron akong tanong kasi debate to sa mga kapitan at saka mga mayor. Yes. Halimbawa, ako isang kapitan, walang budget ang barangay. Kinakailangan ko magpalagay ng pedestrian o kaya kinakailangan ko magpalagay ng bridge. Ginamit ko sarili kong pera. Pwede ba akong kasuhan ng graft and corruption dahil hindi pera ng gobyerno yon? O may kasalanan ba ang kapitan kung gumamit ng sariling pera para magpalagay ng snake eyes o kaya traffic, kung ano man project ng barangay, ginagamitan ng personal funds ng isang nakaupo? Okay, supposedly dapat hindi kayo nag-aabono Kasi pag nag-abono kayo, lalabas po reimbursement style sa sa liquidation nyo, which is hindi ho pinapayagan ng Commission on Audit. Sinasabi ho ng Commission on Audit, huwag nyong maging kaugalian ang pagre-reimburse. Okay? At kung ano yung nakalagay sa AIP at sa budget nyo, yun lamang ang gagastusin nyo. So, pwede ka mag-withdraw. Now, kung alimbawang may pangangailangan biglaan, kailangan i-justify nyo. Bakit? Like nung COVID, talagang kailangan biglaan may maglabas ka ng pera.
dahil wala hong nagbabayad ng taxes noon. Wala hong nagbabayad ng RPT o real property taxes. Kasi bakit sila magbabayad pa, eh bawal kang lumabas. Pangalawa, pang-ospital na lang nila yung perang lalabas nila kaysa sa magbayad. So, minsan tumanggap kami ng check coming from the City Hall ng 1,200 yata, 1,250. So, napakababa po nung tinanggap namin for the month of April yata yun or May. So, ng 2020. Yan yung kaputukan ng COVID. So, wala ho kaming panggastos. So, kailangan namin maglabas. Hindi rin pumapasok ang bangko masyado during that time. Kailangan namin maglabas ng sarili mo ng pera. Kumbaga, mag-abono ka muna. Pero gina-justify yun. Tsaka pero yun under extraordinary circumstances. Tama ka, Butch. Hindi pa pwede basta-basta. Kumbaga, yun na yun yung justification. Ibang panahon to eh. Kailangan natin kumilos. Diba? Opo. And of course, yung mga pinag-usapan nating fees, yung pinagkukunan natin ng additional income, lagi yan subject to abuse. Diba? Yes. Tataasan nila. Pero naandyan nga ang ating taong bayan para sabihin na teka muna, masyado na exorbitant. Meron mga remedies, pwede nilang ireklamo yan. Yes. Pati po yung pag may gusto magkaso, kasi usually ngayon kahit flimsy cases lang ho, yung gusto kong parang nag-Facebook sinoutout mo sa Facebook, gusto kitang kasuhan, patatawag ito sa lupon. Para mabawasan din yung mga ganyang klaseng maliliit na kaso, naglagay po kami ng docket fee sa barangay. Para, talagang seryoso ka ba? Gusto mo bang i-hear ng lupon yan? So, para kumbaga, mawala yung mga kung ano-ano lamang na mga petty cases. Yan po. Ay, naku, magbabayad pala ako ng 50 pesos. Ganon. Ayan po, maraming salamat po, Kap at Kags. At sana po nalinawan po kayo mga kabarangay tungkol po sa mga additional po na impormasyon tungkol sa ating pong income para sa ating barangay. Ngayon naman po, pahapyawan lang po natin, Kags, Butch at Kap. Ang isa din pong napakahalagang topic, ang tungkol po sa top 5 po na problems na kinakaharap po ng ating mga barangay. Ito po ay pinaiksi lamang dahil alam naman po natin marami po tayong mga problema na kinakaharap pagdating po sa ating barangay. Pero iilan lang po ito, generally yung kinakaharap ng ating mga kapitan at alkalde bilang managers po ng community at city. Ayan po, ang lima pong yan ay ang baradong drainage, double parking ng mga vehicles, basura, seguridad, and then sidewalk businesses na nakaharang po sa daan. Ayan, maraming salamat. Diyan po top 5 na yan. Pwede nyo gawing development plan nyo yan. Kasi minsan may barangay na konti lang ang problema actually. Kagaya nung kinakagawad Marie. Subdivision lang yon. Kukunti lang naman yung mga illegal settlers na nandun. Kaya kung yung kapitan nila fresh araw-araw. Kasi wala masyado. Hindi kagaya din sa aming barangay na dinadaanan ng lahat ng barangay sa Parañaque, nandun lahat, pati kalat. May stress ka talaga pag ikaw ang kapitan. Pero dito naman sa mga na-mention ni Askemay, ang talagang para sa mga homeowners at para sa akin na pet peeve ko, naiinis ako pag nakikita ko, yung double parking ng mga vehicles. Dahil ayaw ipasok ng mga homeowners yung kanilang sasakyan, 3 naman ang pwedeng pumasok o 2. Lahat ng gamit nila sa bahay nandun sa garahe. Parang yun yung naging stock room nila at yung mga sasakyan sana magkaroon tayo ng konting disiplina dahil pwedeng pasukin niya ng clearing operations, hindi ho ba ka? Sa clearing po. Oo, at pagka pinasok kayo, even though sabihin yung pribadong subdivision, pwede ho yan na gawing rason para hulihin kayo. Yun po. Well, doon sa timing po yung baradong drainage kasi magtag-ulan na po eh. Kailangan nyo malinis yun para maiwasan natin yung dengue. Pangalawa, para maiwasan yung baha. Okay? Tapos, yung double parking ng vehicles po sa barangay po dapat na solve po ito. Actually, meron pong, sa akin po, sinulatan ko po yung aking mga kagawad. Kasi mga kagawad ko po, may area of responsibilities. Hindi po sila nag-overlap ng mga pagdating ng function nila. So,
Ang si Kagawad, meron lang street saka subdivision na hinahawakan, si number 2 Kagawad, ganyan, so on and so forth. So, sinulatan ko po yung bawat kagawad ko, copy furnish ang DILG, na kailangan lahat ng mga naka-obstruct sa kalye ay dapat malinis po nila. Kung hindi, sila po ang malalagay sa alanganin. Pagdating doon sa requirement ng DILG, though ayokong gawin, pero we need to because kami rin po yung malalagay sa alanganin. Kami rin po yung pwedeng kasuhan. Pwede rin po kaming ireklamo. Yan. Doon naman po sa basura, merong processes eh. May mga ibang barangay magaling ho sa basura eh. Lalo na yung recyclable saka non-recyclable. May mga pwede nating i-benchmark na paggayahan at mga best practices nila. At last, sa security, we always, dapat kailangan alert tayo kasi ayaw natin mangyari sa pamilya natin yan. So, ang pamilya natin yung buong komunidad, buong barangay. So, kailangan, yan isa sa pinakamadaling ibato sa atin. Oh, bakit wala kang tanod? Bakit nagkanakawan? Bakit prevalent ang nakawan? Hindi yung pang, ano lamang, yung paisa-isa sa isang buwan o sa isang taon. Hindi, yung bakit madalas nangyayari dyan. Bakit mo pinapabayaan? Bilang kagawad, bilang kapitan. Yan ang pwedeng itanong sa atin, bakit ganun? Ano nangyayari? At yung sidewalk businesses na nakaharang sa daan, para din hong ano yan. We cannot use the sidewalk for, the sidewalk is for public consumption. Ibig sabihin, yan ay para sa publiko, pang-publikong daanan. Hindi po pang-pribado na kinikita ng isa o dalawang tao lamang. Gusto nating mag-business yung mga tao. Totoo po yan. Hindi po tayo sumasakal o kumikitil ng mga businesses. Pero maging responsible naman yung mga businesses na huwag gamitin yung daanan ng tao. Kasi naglalakad yung tao sa kalsada. At pag tinamaan po ng sasakyan ng mga naglalakad sa kalsada, kayo rin po baka mamaya anak pala nung mga may businesses yung mga disgrasya diyan. Sila rin. So, yan po yung kailangan nating i-maintain bilang barangay council. Ayan po. Maraming salamat. Bago tayo magtapos, nagpapasalamat ako ni Cap Dondon at napakalino ng kanyang mga eksplanasyon sa mga issue ng barangay. At second, nagpapasalamat din ako sa Langaw na dumalaw sa amin dito na nag-a-apply na maging co-host. Kanina pang ikot ng ikot, nakakainin. Ayun po, maraming salamat po, Kags at Cap. Bago po tayo magtapos sa segment po natin na to, meron pa po ba kayong mga additional na mensahe para sa ating mga kabarangay? So sorry for being late kasi batiin ko na rin. Happy birthday Vice Mayor Menchi Abalos dahil isang week-long celebration po ito. At lagi po kasi syempre kasama mga kapitan sa mga activities dahil napaka-supportive niya sa amin. At during birthdays niya, binabalik namin yung support na binibigay niya sa amin. So, sinasamahan po namin siya. Maraming salamat din po sa inyo, sa pagiging understanding po ng sa barangay tayo. Thank you so much po. Opo, happy birthday po, Mayora. Happy birthday, Vice Mayor. Happy birthday po sa inyo. Ayan po, maraming salamat po at maraming salamat mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Muli po ako ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan ni Kags Butch Serrano at ni Cap Dodon Francisco. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang sa Barangay Tayo.